FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, hi! Magandang Tuesday! Tanghalian na naman. At ibig sabihin, tutukan na naman po tayo niyan. Opo, tutukan na naman para dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Nako, oras na nga po natin, it's 11 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sige, pakishare nyo na nga po nang i-share ang ating live streaming as in now na. Thank you mga kapatid. At ilakas na nga rin po ang inyong mga radyo. Ayon. Dire-diretso. Tuloy-tuloy po tayo. Pero sa Lunes, kakanan tayo. Yan. Pipihit sa kanan. Ayan ha. Kaya naman halika na. I-ready nyo na nga po dahil meron tayo makakausap mamaya ha. Sino po ba sa inyo na may problema sa inyong mga jowa, sa inyong mga partner dahil sa ano nga bang password nito, love? Hindi ko alam eh. Yan. Ba't di ko alam ang password ng ano mo? Ng ganire. May sisilipin lang ako. Ayan, di ba? Sige, yan nga po ang lalamanin ng ating HEART. Pero nako, sagutin nyo na rin muna ang ating love question of the day. Ang ating love question of the day, mga kapatid, partner na mapamahiin, okay lang ba sa'yo? Ayan, yung sobrang mga mapamahiin. O ano nga ba ang mga alam ninyong pamahiin, mga kapatid? Okay? O lalo na pagka ganito mga panahon, ano? O kaya pagka meron yung mga namamatay. O kapag ka merong mga superstition. O yan po ha. O ano ba ang mga pinaniniwalaan ninyo? O kapag ka ganyan ang partner mo, okay lang ba sa'yo? O minsan nasisita mo. O tumahimik ka nga. O wag kang ganyan. Naku, wag kang kasi nakita kita walang ulo. Yan. Di ba may mga ganyan? Wag kang maglalalayo. Mag-iingat ka. Nakita kita walang ulo. Nagtatago nga noon. No. Kasi nga dun sa bakuran ng kapitbahay inabot ng tawag ng kalikasan. Kaya itinago ang ulo. Ayan mga kapatid, sige. Yan po ang ating love question of the day, ha? At nako, without further ado pala. Halika na, i-prepare nyo na ha. Ito po ang ating mga hotlines. It's 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Ha, ulitin natin. 8689-3289 o 8689-3290. Gusto ko na malaman no, kung ano kaya ang pipiliin netong mga kapatid natin na makakausap natin sa HEART. Pag-aanuhin po natin sila, no? Papipiliin natin sa bandang huli ng pag-uusap kung ano ba, letter H ba ang pipiliin, yung half and half na desisyon? O kaya naman yung E as in, dyan muna siya, dito muna ako, evaluate ko lang muna to ha. Ayan, o kaya naman yung letter A na approve. At nandyan din yung letter R na reject na, no more na, tapos na ang relationship na ito. O kaya naman ang letter T, sige na nga, kulit mo naman Di try again. Yan. Kaya halika na, samahan nyo na nga po kami ha mga kapatid at pwede nga po kayong makisawsaw sa ating comment section din. Kaya sa ngayon, isang mabilisang pagbati muna kina Gail Enriquez, kina Alex Fuentes, kay Lance Abellon, ganun din kay Alexandra Valondo, si Rodney Ababaw, Manuel Dagdagan, thank you. Ayan, sina Charis at sina Delia Bartilet Reyno. Ayan, magandang tanghali po sa inyo. Alam nyo ba na mga nakikinig sa Heart to Heart, gumagandang lalaki tsaka gumagandang babae? Yan po ang katotohanan. Kaya dun sa mga biglang maglilipat pa, naku po, kita nyo mga itsura, pumapangit. Lali ka na, umpisa na nga po natin ha, etong ating HEART. Kasi naman, kung wala namang itinatago, wala namang dapat na ikatakot, di ba?
Pero eto raw ang siste. Itong si Ana, daig pa raw kung multuhin ng sarili niyang kinakasama. Okay? Sa loob kasi ng 2 taon nila na pagsasama, hanggang ngayon, itong si Ana, ayaw pa ring ibigay ang password ng cellphone sa kanyang live-in partner. Hanggang ngayon, nananatili pa rin daw na palaisipan sa kanyang live-in partner kung bakit ayaw ibigay ni Ana ang password din, bukod sa cellphone nung kanyang mga social media accounts. At ang pinakamalaking tanong, ano ba ang nilalaman ng telepono ng social media accounts nitong si Ana at kung bakit ayaw niya itong ipagkatiwala nga kay Jordan? Kung bakit hindi Jordan 3 points. Di ba? Kaya kausapin na nga po natin sa pagkakataong ito, 28 years old mula sa Manila, si Jordan. Jordan, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Jordan, live-in partners kayo. Tama? Ni Ana. Yes po, for 2 years. For 2 years na. Ito naman din, ang tanong ko sa Jordan, bakit naman gusto mong malaman ang password ng cellphone niya, ang password ng social media niya? Ano ba meron? Kasi po, para paging fair na rin po sa akin. Kasi minsan parang nagtataka na rin ako kung bakit parang sobrang ilap niya. Minsan may oras na tinignan ko rin yung mga, pinesto ko siya sa mga kaibigan ko. Yung iba, nakikita yung mga my days niya. Yung iba hindi. Tulad ko, hindi ko nakikita yung my days niya. Ano ba mga nakalagay sa My Day? Quote lang naman po yung parang nabasa ko nung mga oras na yun. So, di ko na rin po naman nakita yung iba kung merong pang iba. Kaya medyo parang naguguluhan ako sa mga iniisip ko. Okay. Parang napapa-overthink po ako. Ang sabi mo kanina ay parang unfair. Siya ba, ito ba si Ana, ay alam ang mga password ng social media mo, ng cellphone mo? Yes po. Pero hindi naman yun naman po sa akin pinilit na po. Kumbaga parang binigay ko na lang rin na po sa kasi 2 years na kami nagsasama. Kumbaga parang pero may mga gesture din naman po kasi siya na parang gusto niya rin kunin or makita yung nilalaman ng phone ko. At nakikita mo ba minsan? Binigay ko na lang po. Nakikita mo ba minsan na binibisita niya yung messenger mo, binibisita niya yung mga nagte-text sa'yo, ganyan? Yes po. Welcome na rin. Welcome naman po siya sa phone. Welcome siya, pero ginagawa ba niya? Ginagawa niya ba yun? Yes po. Okay. So you expect the same treatment? Correct po. Pero yan bang yung sabi mo nga, yung pagbibigay mo ng password sa kanya, maganda naman yung intention mo dahil may tiwala ka sa kanya. Okay? Tapos ikaw naman ay ine-expect mo na ibibigay niya rin the same way yung kanyang mga social media accounts, ganyan. Pero I'm sure na pag-usapan ninyo to. Bakit mo naman hihingin? Ano ba ang gusto mong i-check? Yes. Kasi po, yun na nga po, medyo minsan kasi parang nagiging mailap na siya sa akin. Papaano yung pagiging mailap? Sinabi mo nga kanina, papaano yung pagiging mailap? Hindi kaya pagod lang sa trabaho? Umiiwas ba sa'yo? Mag-live-in kayo pero hi, hello lang, good morning, good night na lang ang batian ninyo? Parang ganun ba? Yung one time nga, kasi po medyo parang nagtataka ako sa kanya kung bakit parang ayaw niya ibigay sa akin yung phone niya, yung password niya kasi gusto kong makita. Sinasabi niya lang na gusto niya ng privacy. Naiintindihan ko naman po. Kaso minsan po kasi nakakapagtaka kung bakit niya hinahide sa akin yung mga post niya, mga my day niya. So doon po ako nagtataka. So sinabi ko sa kanya na kung wala naman siyang tinatago, hindi po siya matatakot na ipakita sa akin laman ng phone niya. Okay. Sige, ideally, yan yung katwiran na hinahanap natin. Usually, kung wala ka naman tinatago, okay lang. Sige, pakita ang lahat. Pero, malaman din natin kung ano ba talaga ang dahilan naman nitong si Ana na makakausap natin sa kabilang linya. Ana, magandang tanghali sa'yo, Ana.
Hello po, good afternoon. Oo, Ana, kasi itong si Jordan, medyo namumroblema, nagiging mailap ka raw sa kanya. At kaya gusto niya malaman yung password ng social media mo, ng cellphone mo. Meron bang dapat kayong pag-usapan? Alam mo, ang gusto ko kasi, magkaroon ako ng personal space. Yung paghingi, hindi ko naman hiningi yung password ng messenger niya, ng Facebook niya, kusa niyang binigay yun. Choice Mhm. niya yun. Yes. Kaya sana kung ano yung choice ko, i-respect niya na lang din. Mm. Ayan, Mhm. merong binabanggit si Jordan na meron ka pala mga post daw na naka-restrict, 'di ba? Nare-restrict pala 'yan, ano? So hindi niya nakikita ganyan. So medyo nagje-jelling, nagdududa itong si Jordan. Ano bang dahilan nun? Kasi medyo may ugali kasi siyang overthinker. Mhm. Na konting cubot, konting ganito. Lahat tinatanong. Lahat wala bibigyan naman ng akong ibig sabihin. Lahat bibigyan ng ibig sabihin. Nakakapagod na lang mag-explain ng paulit-ulit. Mhm. Ayan, narinig naman tayo ni Jordan sa kabilang linya. Jordan, narinig mo ba 'yon? Oo, na baka Yes naman po, yes. masyado mo ring nabibigyan ng pakahulugan yung mga gustong i-post ni Ana, and sa loob din ng 2 years na 'yon, alam niya na meron lang akong pinost na ganito. Oh, ayan lang 'yon, 'di ba? May pinost ako, yan lang 'yon, walang ibang Opo. ibig sabihin 'yon. Pero sa'yo, ipa-explain mo pa sa kanya. Tama ba, Ana? Opo. Oo. Minsan naman talaga tayo sa relationship natin, napapahugot din tayo. 'Di ba? Wala namang masama doon, pero kada pinost, i-explain mo. Pinost, i-explain. Ayun na ngayon, nakapost na nga eh. Mag-explain pa. Oo. Ano ba? 'Di ba? Ayan. Pero, totoo ba, Ana, na wala namang itinatago? Wala po. Mm. Wala namang tinatago. Totoo. Opo. Edi bigay mo na yung password. Kasi Ano bang iniisip ko lang, Ganito, ano bang paniwala mo naman, Ana? Of course, it's your social media. Pangalan mo yan. 'Di ba? Pangalan mo yan. Ginagamit pa nga natin yan. 'Di ba? Sa ang mga detalye natin, mga password na yan. Sa mga bangko, minsan hanggang doon, nagagamit pa natin yan eh. O Yes. sige. yes. I-explain mo kay Jordan yung ganyang extent ng katwiran mo at paniniwala mo rin sa pagdating sa pag-surrender ng password doon sa live-in partner mo. Mind you, hindi pa kayo kasal ha, Jordan and Ana. Yes. Hindi pa kayo kasal, live-in partners pa lamang kayo. O sige, explain mo sa kanya na magkaintindihan kayo. Ang akin lang kasi, gusto ko ng privacy. Hindi lahat ng mga nasa social media ko or nasa messenger ko, dapat alam mo, dapat aware ka. Kasi ang akin mas importante yung trust. Kung may tiwala ka sa akin, dapat hindi mo na kailangan alamin pa. Kasi ako, yung pag-check ko ng messenger or Facebook mo, hindi naman siya as in kinakalkal. Parang minsan, occasionally lang. Minsan nga, nakikichat lang ako. Hindi ko siya kinakalkal kasi may tiwala naman ako sa'yo. Pero sana, ganun din siya sa akin. Jordan, ano masasabi mo ron? Sa akin naman po, naniniwala rin naman talaga ako, babe, sa tiwala na pinaniniwalaan. Sa akin lang rin naman kasi gusto ko rin malaman, since mag-live-in na tayo for 2 years, gusto ko rin malaman yung mundo na nagginagalawan mo. Kumbaga ako, parang, yes, deserve mo yung privacy. Pero minsan, kahit minsan man lang, kahit hindi mo naibigay sa akin yung passwords mo sa social media, pero alam mo ba yung parang hindi ka matatakot na ipakita sa akin yung or buksan ko yung phone mo ng for 5 minutes, mga ganung bagay pa. Siguro hindi naman kawalan ng privacy yung 5 minutes at sisilip lang ako. Oo, o sige. Yan bang mga ganyan may gusto kang sabihin, Jordan, na kapag ka ba hiniram mo, kasi sabi nga ni Ana, siya man, nagbubukas nga ng social media mo, ng cellphone mo, freely, alam niya ang mga password mo,
Pero kapag ka ikaw ba, nandun lang siya sa tabi mo, hindi umaalis, tinitignan saan ka pumupunta, ano na yung binubuksan mo na application doon. Ganun ba, Yes po. Jordan? Yes po, yes. Oo, yun ba yung binabanggit mo na parang di man naman maiwan sa'yo ng ilang minuto man lang, nakabantay doon? Yes. Ano na ba yung binubuksan mo dyan sa Yung, message ko, sa ano, ganun ba? yung parang ano po, alam niyo po yung parang gesture na yung cellphone nasa lamesa pero nakataob pa. Yung pag tinitignan ko, parang gusto niya na kunin agad. Parang mga ganung bagay po yung Hindi, nangyayari kasi. sa akin okay lang yun. 'Di ba? Okay lang. Nandyan lang yan nakababa. Pero ang tinatanong ko dito, pagka ba hiniram mo, may pagkakataon ba na kapag ka hiniram mo at nakikimessage ka nga, halimbawa sa kapatid mo, sa pinsan mo, o sa kaibigan ninyo, binabantayan, sabi mo sa messenger ka lang magbubukas, ano na yung binubuksan mong iba? Dumarating ba sa puntong ganon? Kasi iyon, medyo mapapatanong nga Yes rin po. ako kay Ana na baka meron kang tinatago. May ganun bang nangyari na? Wala pa naman po. Wala naman pala. So nag-overthink ka, Jordan. Ayokong ayokong magdagdag ng fuel sa fire. Ika nga. Nag-overthink ka, ayokong sabihin na merong ginagawang masama yung partner mo. It's just that you really have to respect her privacy. Yan yung gusto niya eh. 'Di ba? Yan yung gusto niya. Isa Yes pa, po. kayo ay live-in partners. Ang meron ka lang ay duda. Pero bakit mo naman pagdududahan ng isang kapartner mo na hindi binibigay pa sa'yo ang password niya? Ito sasabihin ko sa'yo, may password din ng phone ko. Si Mrs. Popoy, walang pakialam sa password ko sa phone ko. 'Di ba? At ako rin naman, kapag ka nagpa-password siya, mas alam pa ng mga anak ko yung password ng phone ni Mrs. Popoy. At hindi ko inaano yan. Hindi namin pinipilit sa isa't isa. Siguro yung relationship nga namin ay dumating na doon sa maturity at yung trust namin sa isa't isa na hindi na lamang nakabase sa password. Okay, pero nga, kaya ako tinatanong sa iyo kanina na in cases of emergency, naubusan ka ng load o kaya wala kang data, humiram ka dun sa partner mo, pero talaga namang sandali nga, tatawagan ko lang yung kapatid ko o utol ko, kaibigan ko, pero bantay sarado o kaya hindi ako na lang tatawag. Hindi ako na lang ang magme-message sa kanya, wag mong hawakan ng phone ko. Baka nga meron. So sabi mo, hindi pa naman nangyayari yan. Opo. 'Di ba? So, yun na Hindi lang. pa po. Yun na lang ang bantayan mo. Hindi mo naman kailangan hindi mo naman kailangan makichismis pa sa buhay na meron si Ana sa kanyang social media. Sabi ko nga sa inyo, mag-live-in partner kayo, hindi kayo mag-asawa. Yes, gusto natin na mabantayan at siguraduhin atin yung atin. Pero alam mo, kahit na itali mo, samahan mo palagi ang isang tao kapag ka talaga magloloko, lahat gagawin. Para makapagloko. Kahit nakatabi mo nga matulog, nagte-text sa iba. O ganun pagka magloloko. Kaya mas maganda sa ngayon, ayusin ninyo ano ba mga adjustments ang dapat. Ana and Jordan, ito na ang oras para sa inyong dalawa. Ana? Yes po. Sige. Sabihin mo na kay Jordan kung ano lang yung kaya mong may offer. At ikaw naman, Jordan, ano rin yung kaya mong may offer na mga adjustments sa kanya. At kung meron kang pakiusap, sabihin mo na. Dahil mamaya, tatanungin na nga namin ano ba ang heart decision ninyo. Mag-usap kayo. Ana and Jordan, go. Jordan. Ikaw muna, babe. Sige. Sana hindi ka na masyadong mag-overthink. Willing naman akong ipa-check sa yung phone ko, pero yung i-surrender ko yung password, parang masyado nang nai-invade yung privacy ko. Wala namang problema kasi alam ko naman sa sarili ko at alam mo naman yan na wala akong tinatago. Wala naman kahit anong naging history sa 2 years natin. Yung nakakatamad lang minsan yung pagiging overthinker mo. Tipong nakakasakal na siya. Kaya sana may iwasan mo na yun. Kasi sobrang nakakayamot yung ganun.
konting kibot, bibigyan mo ng meaning. Yan lang. Sa akin naman, Dave, nagsasama na tayo for 2 years. Ayaw ko rin naman talagang sayangin yung 2 years na yun. Marami na tayong pinagsamahan, marami na tayong challenges na nilabanan bukod dito sa privacy natin na pinag-uusapan. Yes, satisfied naman ako kung kahit na hindi may bigay sa akin yung password sa Facebook. Pero at yung sinasabi mo nga, yung willing ka magkaroon, bigyan ako ng access sa phone mo. Like for 5 minutes, ganun lang. Para at least hindi na ako kainin ng pagiging overthinker ko. Inaamin ko na rin naman. So maraming salamat sa pasensya na binibigay mo ngayon at noon pa man. Yun lang sa akin. Mhm. Okay. Yun lang Jordan, napansin ko lang dun sa sinasabi mo na parang gusto mong i-feed pa kasi ng i-feed yung pagiging overthinker mo. Ha? Yung sinasabi mong 'yan. So dapat medyo alisin mo na sa relationship ninyo dahil yan ang anay nasisira sa relationship, ha? Yan pagiging overthinker. Sabi nga ni Ana, nakakainis lang kasi na biruin mo naman kung kada message doon may nagbirong kaibigan, merong chumikang friend, sino yan, sino to, sabi niya nakakapagod na, nakakayamot na, yun na yung sinasabi ni Ana. Kaya nga iniiwas ka na niya doon dahil gusto niya kapag ka nasa bahay magkasama kayo, and I think tama yung sinasabi ko, Ana, na pag kami nag-message dyan, nag-message lang siya, yun lang yun, tungkol sa trabaho yan, tungkol lang sa trabaho yan, nothing more, nothing less. Diba, may nag-good morning lang na kabarkada ko noon, group chat yan, na-good morning lang yan, hindi lang para sa akin yan. Diba, minsan kasi tayo sa pag-overthink natin, para sa yan, kunyari lang group chat yan, mga kayo lang talaga nag-uusap dyan, di ba? May mga ganun eh. So, iwasan din natin yan, Jordan. Do not feed your, yung pagiging overthinker mo. O na kailangan ko to kasi overthinker ako. Hindi porke narinig natin siya sa social media, hindi dahil narinig natin siya sa kung saan-saan, uso siya. Cool ang nag-overthink. No. You just have to relax. Okay? Relax ka lang, magtiwala ka sa kung ano talaga yung nangyayari sa inyo ni Ana. So ano na ang heart decision ninyong dalawa? H-E-A-R-T. H po. H. H. Uy. Anong ibig sabihin ng H? Half. Happy. Half and half. Okay, half and half. So, kumbaga, sige, pagbibigyan ng bahagya si Jordan, pero pagbigyan mo rin ako. Tama? At ganun din naman si Ana. Pagbibigyan si Ana ng konti, pero pagbigyan mo rin ako, magtagpo tayo sa gitna. Well, for now, good enough. Good enough. Parehas na may adjustments na gagawin. Kaya thank you so very much sa inyo, Jordan and Ana. Dahil sigurado ako, hindi lang kayo ang nakaka-relate dito sa pinag-usapan natin tungkol sa mga password na yan. Okay? Pero wag nga po natin kalilimutan na kahit tayo ay nasa isang relationship na, Jordan, Ana, at sa iba pa, 'di ba? Ay meron ho tayong mga individual na mga communication na hindi naman na talaga natin kailangang i-communicate pa doon sa partner natin, i-explain pa from time to time, 'di ba? Hayaan niyo mag-grow tayo. Sa career natin, mag-grow tayo sa friendship natin sa iba, wag tayong maging hadlang. Nang dahil lang sa password ay sisirain ng relationship. Marami pa mga gagawin sa buhay, hindi lamang ang paglalambingan. Mga kapatid, partner mo mapamahiin, okay lang ba sa'yo? Ano nga po ba yung mga example ng mga pamahiin? Sabi, kapag raw nagkaroon ka ng sugat sa mahal na araw, hindi ka nagagaling. Yan yung mga ganyan mga paniniwala, Ayan, pagka nagwalis sa gabi, mamalasin. Yan yung mga example, ha? Bawal daw maglipat ng bahay kapag ka buntis. Ayan. Ito, kapag ka raw napadaan sa isang tunnel, iwasan mo ang huminga at gumawa ng isang kahilingan habang nasa loob nito at iyon ay magkakatotoo.
Oo, wag niyo hong gagawin ito ha. Kahit daw dun sa yung railroad. Ayan, sa railroad, ganyan. Ginawa ko to. Nahilo ko. Na-traffic ako kalagitnaan eh. Nga! Hindi umabante. Nga! Hindi, doon naman sa sa railroad, tataas mo raw yung paa mo. Tataas mo yung paa mo. Kaso minalas ako. Minalas ako habang nagwi-wish ako. Tumigil eh. Tumigil yung nasa harap ko. Kailangan kong pumreno. Nakataas yung paa ko nga eh. Oo. Ay, nako. Nakabangga ako ng bahagya eh. Ayan. Pero eto na nga po ang inyong mga kasagutan, Mula partner na masyado mapamahiin, okay lang ba sa'yo? Ang sabi ni Joraline Valeriano, for me, Kuya Poy, no. Kasi ayoko talaga ng mga naniniwala sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Okay. Si MC Sodela, sabi niya, okay lang na mapamahiin yung partner ko basta hindi naman lahat puro bawal at hindi nakakaapekto sa relationship namin. Mas okay na yun. O yung pamahiin niyang ganoon. Sabi naman ni Rodney Ababaw, okay lang po ha, pero naman hindi naman po lahat ng bagay about sa pamahiin ay dapat niya ng paniwalaan. Lalo na yung bawal daw magwalis sa gabi. Bawal magwalis sa gabi kasi nga pagod na. Pero kung talaga humadumi, walisin nyo yan. Ayan, pero maraming salamat sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. Kapatid, maraming salamat sa isang oras na naman po natin pinagsamahan. Bukas uulitin po natin ito alas 12 ng tanghali. Programang Puso sa Puso ang puhunan. Opo, ito nga po ang Heart to Heart. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa True FM. Dito tayo sa totoo.